So, ang tindi ng babala ngayon ng Iran sa bansang Amerika. Pag-usapan po natin ito. Pandaigdigang balita po tayo ngayon, mga sangkay. Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Sangkay World Talks, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung mga nagaganap sa ating mundo. Alright. I-subscribe nyo na po itong ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga pandaigdigang balita. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, shoutout pala sa lahat ng mga nanonood ngayon. Ngayon, mga sangkay, ito. Nagbanta ang Iran. Ibang klase po yung banta nila ngayon, no? Napahahabain daw po ang digmaan na ito sa pagitan nila ng Amerika hanggang sa bumaba sa pwesto si Trump. Nakarang araw nga mga sangka, itong si Donald Trump nagpalit po ng eroplano na sinasakyan mula po sa isang pambihirang meeting sa NATO. Nung pauwi na po ata siya, mga sangkay, nagpalit po siya ng airplane kasi may banta daw po na pasasabugin. At ang Iran daw po ang gagawa nun. So para makasiguro ang kanyang security, pinalipat po siya, nagpalit po ng eroplano. Okay? Kasi ilang beses na rin po talaga itong si Donald Trump muntik mapatumba. Mga 5 times na po ata. So tingnan po natin itong banta ng Iran. Walang problema sa Iran kung pagalan ng bakbakan ang usapan. Katunayan, yun sa isang opisyal ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Ibilin nilang pahabain ang gyera ng ilang buwan o ilang taon pa. Grabe, no? Patatagalin pa. Posible daw pong pahabain ang gera, mga sangkay. So, bakit ganun kakumpiyansa ang Iran? Hindi ba sila nauubusan ng weapon? Hindi ba sila nauubusan, mga sangkay, ng mga kagamitang pandigma at kaya pa nilang patagalin ng ilang buwan o hanggang sa taon pa? Grabe, no? Parang sinasabi po nila na mahina ang Amerika at kayang-kaya nila yung Amerika. Sa isang panayam, sinabi ni IRGC Advisor Brigadier General Mohammad Reza Naqvi na kung mas mahaba ang gyera, mas marami si karanasan na makukuha at mapag-aaralan nila ang kahinaan ng Amerika. Aniya pa, hanggat hindi natatapos ang termino ni United States President Donald Trump, ay handa sila dahil mas marami ang ginagawa nilang missiles sa ngayon kaysa pinakalan nila. Kaya tiyak na hindi sila mauubusan. At grabe, mas marami daw pong ginagawa ngayong mga weapons sila. So, ibig sabihin, kung ganyan yung palabas ng Iran, ibig sabihin, hindi po talaga sila napupuruhan ng Amerika. Kasi, may pa rin sila May pangil pa rin para pumalag di ba? At kung sakali man, aniya, na wala na silang missiles, doon na sila mas magiging mapanganib at siguradong walang US asset na matitira saan man sa rehiyon. Sigurado daw pong walang US assets ang matitira sa rehiyon. Ibig sabihin, dudurugin nila lahat. Pero yung interesado ko dito, kung lulusubin ba nila yung bansang Amerika. No? Kasi itong mga pagbabantang to, mga sangkay, actually, ginagawa din po talaga ng Iran 'Di ba? Yung mga karatig mga bansa, kahit nga po mga kapwa nila, kaparehas po ng relihiyon, sinusugod po nila basta nakikita po nila na kakampi ng Amerika. Kaya nga yung ko dyan yung tanong ko dyan sa mga kapwa nila Muslims, kanino ba sila kumakampi? Sa Iran ba? Sa Saudi Arabia? Sa UAE? 'Di ba? Kasi syempre, mga kapwa din po nila yan na kaparehas po ng relihiyon. Pero yun na nga, agresibo po talaga yung Iran. Matitindi po yung mga binibitawang mga pagbabanta nito. Nitong nagdaang mga linggo, umuugong ang balitang nauubos ng missiles ang Amerika. Kaya pilit na pinaiingay ni Trump ang umano'y gugulong na negosasyon. Oh my goodness, nauubusan na daw po ng missiles. Yung US, totoo ba ito?
Kaya daw po, ito daw po yung reason kung bakit gusto na po ni Donald Trump magkaroon ng negotiations. Maayos na kasi paubos na daw po yung missiles. Ewan ko lang kung gaano katotoo yan. O mas tamang sabihin na pinipilit ni Trump ang Iran na makipag-usap na para matapos ang gyera. Ayon sa mga kritiko, malaki na ang nagastos ng US sa ilang buwang gyera sa Iran. Kaya ganun na lang ang pagpupursigi ng Trump administration na mapapayag ang US Congress sa hinihingi nilang 1.5 trillion US dollars na defense budget. The United States War Department seeks a historic generational investment in our military spending through a new $1.5 trillion budget. Grabe. Gera lang po yan, mga sangkay. Para lamang po yan sa gera. We have work to do with our Congress, but make no mistake, we will work as hard as humanly possible to deliver what is truly a necessary historic investment to ensure America remains the dominant military power on planet Earth. At kung si Trump ang tatanungin, gusto niya pa sanang pumasok sa ikatlong termino bilang Pangulo ng Amerika. Ay, naku po. Pero hindi na ito pinapayagan ng batas. Oh, yung institution nila kasi mga sangkay hanggang ano lang, 2 term lang. Sa atin, 1 termino lang. Sa kanila, 2 terms, pero tig for 4 years po yun. Eh, ganyan kapangit po, mga sangkay, yung presidential system. No? Kasi ganun din po sa kanila eh. May term limit, mga sangkay, o may, ano ba tawag to? May term, basta maiksi lang po eh. Yung termino nila, mga sangkay, hanggang doon ka lang. So, yung development, kung ano may mga project mo, may iiwanan mo yan. At yung susunod, bahala na siya kung itutuloy yun. Ang problema dyan, kapag hindi tinuloy. Ito mga sangkay, kapag natalo po yung, ewan ko, kung sakasakali mga sangkay, ayusin nila yung institution nila. Para lamang po, makapagpatuloy si Trump ng another term, mga sangkay, sa kanyang panunungkulan. Everybody asked me that question, and you know that the law is very strong on that. I'd love to run, but the law is very strong. I get asked by everyone, even tonight, they're screaming at the event, 2028. Now, everybody wants me to do it, but the law is very strong. Sa ngayon, walang pagkilo sa magkabilang panig maliban sa ilang ulat ng engkwentro sa Strait of Hormuz. Kung ano ang kahihinatnan ng kanilang sigalot, ay walang makapagsasabi. Maliban na sa kapwa nila inaako na nadaig na nila ang isa't isa. Ayon kay Iranian Foreign Ministry Abbas Araghchi, hindi lang sila kundi marami ang naniniwalang panalo ang Iran. Grabe, no? Sino kaya nagsasabi? Sino ba talaga yung panalo? Kasi pag US, tinanong, panalo kami. Kami yung nagdudumi na dyan. Pag sinabi naman na ang tinanong naman Iran, sasabihin naman nila na, hindi, kami yung panalo. Kaya nga ganyan ang kanilang ginagawa kasi tatatalo na sa digmaan. Hindi lang sa gyera, kundi sa diplomasya. بعد در دیپلماسی هم ملت ایران نشون داد که از حقوق خودش به خوبی بلده که دفاع بکنه. این رو هم من از مقامات مختلف شنیدم با همین عبارات که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید. Pero si Trump, buo ang paniniwalang ang Amerika ang may kontrol at nagapi na umano nila ang pinakamatagal ng bully sa gitnang silangan na wala aniyang iba kundi ang Iran. Right now, we're in a very good position. We have a country that has been the bully of the Middle East for 50 years. It's really 51 if you think about it, right? We've been saying 47 for 4 years. Tagal na no? And they're no longer the bully of the Middle East. Noel Polyarco. Well, guys, yan po ang pasabog mga sangkay. Pero sa tanong ko, kasi gusto nilang patagalin ang gera ng ilang buwan hanggang sa 1 taon pa nga daw o mga taon pa. So, ganun kalakas ang loob ng Iran. Pero sabi nila mga sangkay, kapag naubusan na daw po sila ng mga missiles, mas magiging agresibo sila at mas magiging mapanganib. Ang tanong, lulusubin na ba nila yung Amerika? Kasi ganun daw po sila katindi. Mapanganib daw po eh. Alright? Pero para sa inyo mga sangkay, ano po ang opinion nyo dyan? Sino ba talaga yung nananalo sa digmaan na to? Kasi parehas po nagsasabi na panalo kami. 'Di ba? Pero para sa inyo, sino talaga yung nananalo na sa digmaan? Comment down below. Guys, huwag niyo pong kalimutan
na subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.